Mga nagpakalat ng fake news, tinawag na bobo. Yung mga tao na nagpo-post dito na dahil daw sa pagrally, kabubuhan ninyo. Ito ngayon ang binitawan ng isang OFW sa Qatar, kasunod ito sa mga balitang nagsulputan na nakulong di umano ang mga OFW sa Qatar matapos lumahok sa Pro-Duterte rally na walang permiso, na mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Viral ngayon ng isang OFW matapos itong bigyan linaw at pinatunayan na fake news at malaking kasinungalingan umano ang mga balita na naglabasan ngayon sa social media na may mga nakulong na OFW sa Qatar dahil sa pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakasalukuyan ngayon nakakulong sa The Hague, Netherlands. Mariin itong sinabi at pinaninindigan na hindi umano totoo ang balita at siya umano mismo ang magpapatunay sapagkat naroon umano siya sa mismong event, hindi rally at walang naganap na rally kundi isang night swimming sa pribadong dagat sa Sea Line noong March 27 ng kasalukuyan kung saan nahuli ang 17 mga Pilipino na kabilang umano ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa expired umano ang QID at ang ilang pa dito ay mga undocumented, hindi mga rehistrado o yung mga tinatawag na TNT. Dagdag pa nito, alam umano ng Qatar Philippine Embassy kung ano ang totoong nangyari dahil mismo umano ang mga nahuli ang nagsabi kung ano ang dahilan kung bakit sila nahuli ng mga pulis. Kaya't nagtataka umano ang mga OFW sa Qatar at mga naroon sa mismong event kung bakit hindi nilinaw ng Philippine Embassy ang kanilang post na siyang pinagkakaguluhan ngayon ng mga netizen. Narito sabay-sabay po natin panoorin at alamin kung ano ba ang totoong nangyari sa ating mga kababayan at kung bakit sila nahuli para mabigyan po tayo ng linaw. Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pag-rally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 6 months na. Okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public. Private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag-rally? Yung mga tao na nagpo-post dito at kino-confirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng ng research, yung mga nag-post dahil daw po yung sa post ng Philippine Embassy. Nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pag-rally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Do, hindi ko kine-question yung embahada natin pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings hindi naman yan dahil sa rally Common sense, pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong pinapalabas ninyong balita na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming.
Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano. Kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong pa-picture, mag-picture-picture, na kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Digong, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may TFPRRD, may flag na nakikita. Taga-Pilipinas tayo pwede tayo magdala ng flag. Diba? Alam ko nonsense yung pinagsasabi ko, pero common sense. Ang daming mga ang daming mga nag-gatherings dyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Kami, nanaan doon sa private beach. Tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may flag nga May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag kayong magko-confirm kung wala naman kayo dito at wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po.